Hi guys, welcome to my YouTube vlog. For today's video, simple lang tuturuan ko kayo how to buy Amazon using your Maya apps. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Hi guys, so alam niyo naman, nandito pa rin ako sa Japan, nandito pa rin ako sa barko. So gumagamit ako ng apps to buy Amazon using my Philippine account or apps, diba? So tuturuan ko kayo step by step how to use it. So let's find out. So first, syempre siguraduhin mo may laman yung Amazon, yung apps mo. Yan, may laman siya, 1,900, which is pambibili ko ng apps or gamit sa Amazon. So first, may laman siya. You're gonna do yan, check mo muna, and then afterward you're gonna do the card. Pipindutin mo yung card, tapos makikita mo yan, cards nandyan. So pambibili natin ng Amazon is online. So pipindutin mo yung my online card. Once you click the my online card, is mapupunta ka na sa online card apps, sa interface niyan. So magkakaroon ka lang ng ganyan once you like meron kang 100 pesos up, and then ma-activate na siya. So nandiyan yung copy number, tapos yung mga account na kailangan mo para ma-input mo yung data sa sa Amazon apps mo. So once na ma-copy paste mo na yan, yung mga profile mo dyan, i-click mo yan. So hindi ko na papakita sa inyo. Tapos i-copy paste mo lang siya. Go to your Amazon apps, ayan, go to the profile sa baba, and then yung sa account, pipindutin mo yung account, and then your payment, your modes of payment. So yan i-input ko na. Once I input, ayan, magiging ma-acknowledge siya. So maganda sa my apps is na acknowledge siya ng Amazon. Once I input, I'm just gonna buy some item. Yan, bibili ako SIM card. Once I bought the SIM card, ayun na siya yung yung breakdown. After that, yung billing address lalagay ko din. Syempre yung billing address ko, yung which is location ko dito. And after that, order place, thank you. So ganun lang kasimple yun. Ayun na yun, mga basic na pinapakita ko sa inyo. After that, meron na siyang order and delivery. So pag dito sa sa may Amazon apps, tapos gamit ko yen, automatic converted na siya sa peso. So makikita mo dito sa baba, ayun, nakita niyo ito, 1,400, 1,900 yung pera ko sa may Paymaya. Kahit yen pa yan, automatic inaano na nila, pinapakita na nila dito yung breakdown, conversion nila during that day to yen to peso. So ayun yun. So gumagana siya. Tapos after that, may magsasend sa'yo via text, SMS, na na-deduct na siya. Kasi minsan matagal yung pag-text ng Maya apps in GCash, Amazon to validate your account. After that, titignan mo yung Maya apps mo, ayan, deducted na siya. After that, titignan mo yung sa transaction, makita mo yung transaction mo, Amazon. After that, ayun na, ordered na, hintayin mo na yung shipping mo. Ayun na. Tapos kung na-ship na siya, ayun na, mag-send din sa email mo yan. So ayun na, ready to pick up na. Ganun lang kasimple mag Maya apps. As long as yung Maya apps mo is fully verified, maayos, walang kahit ayun. Tapos ilalagay mo na siya sa legit Amazon apps mo na verified din. So yun lang, napakita ko lang dito is like pwede kang gumamit ng Maya apps, especially kagaya kong foreigner gumagamit, lalo na ayokong gamitin yung mismong bangko ko kasi nga talamak kang hacking, di ba? Delikado, mahirap na. Syempre, at least pag na-hack yung Maya apps mo, ay lang mawawala rather than yung malaking amount na pera mo mawawala sa bangko. Yun lang. So if may natutunan kayo, please do like and subscribe my YouTube channel. At saka may any suggestion about any topics, write there to the comment section. Gagawin natin and pag itatakil up natin. Maraming salamat sa ulit ng skirt. Peace out.